Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Hello po, kumusta po kayo? Heto na naman ako. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, anumang oras yung mapapanood ito. I hope na habang napapanood nito ay maayos at nasa mabuti kayong kalalagayan. At I pray na kung sino mang may sakit ay gumaling. At I pray na in Jesus' name pagpalain kayo sa mga nanonood ng video ito. And please do subscribe, like, and share para naman maraming pagpalain. Ano po? Sa araw na to, ang ating topic ay tungkol sa West Philippine Sea. Yung pinag-aagawan ng China at ng Pilipinas na mga mangingisda, di ba? Kung maalala nyo, kung napapanood nyo, ang ating mga fishermen ay tinataboy, binubuli ng mga Chino. Di ba? Iatin yung lugar. Ngayon, pag-uusapan natin, bakit kaya ganun sila? Bakit kaya ganun yung attitude and pag-uugali ng mga Chino na mangingisda? Bakit binubomba ng water, binubuli in short yung ating mga mangingisda at tinataboy paalis sa ating sariling teritoryo? Dito po, isi-share ko sa inyo ang video ni PBBM na nagagalit siya at kinu-question kung bakit ang dating presidente si FPRRD or si Duterte ay nagkaroon ng sikretong usapan or alliance, sikretong agreement sa China at yun ay pilit na inaalam ng Pangulong Marcos Jr. Subalit, ito ay hindi pinapaalam dahil nga raw ay secret. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay kinumpronta naman ang issue kaugnay sa umano'y pinasok na gentleman's agreement ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing gentleman's agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal, kabilang sa mga tanong ng Pangulo, ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ngayon kung secret, hindi iyan makakabuti sa ating bansa dahil ibig sabihin, delikado tayo. Ano yung sikretong pinag-usapan nila ng China? Bakit kailangan isikreto? Diba? Dapat alam natin bilang mamamayan, tayong mga Pilipino, officials man, government officials, or ordinary citizens like us, dapat ipaalam sa atin, dapat aware tayo kung ano yung usapan. Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala silang gentleman's agreement at wala siyang anumang isinuko sa China. Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi raw sinabihan ang kanyang administrasyon na mayroong kasunduan na dapat sundan at isikreto sa taong bayan. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret? Tinanong nga raw mismo ni Pangulong Marcos si ngayon National Security Advisor Eduardo Año na dati ring nasa gabinete ni Duterte. Pero sabi raw sa kanya ni Año, wala raw itong alam dahil hindi siya bahagi ng diskusyon. Diba? Bakit nila bakit nila tinataboy ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? Bakit binubuli-buli lang? Di ba atin yon? So, ano yung kanilang audacity to do that? Bakit parang nabigyan sila ng permiso? So, sa akin lang po, sarili ko lang, kuro-kuro opinion, sarili ko lang na haka-haka, hindi ko sinabing totoo kasi nga dapat secret ang usapan. Pero base sa mga pangyayari, is there a possibility na somehow binenta niya ang West Philippine Sea sa China? Kasi hindi basta magaganon-ganon ang China eh. Talaga nakikipag-alay siya sa China. Bakit? Yung loyalty niya ay nasa China.
nasa Chinese people, wala sa ating mga Pilipino. Nakikita nyo ba? Yung mga hindi nyo nakikita? Pagganahin nyo na po yung mga, mata nyo. Yung mga matatalino yung pag-iisip, pagganahin nyo na po. Kasi tulad dun sa nauna kong video, di ba, na minura niya ang Panginoon. Na nag-blaspheme siya sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya para sa ikabubuti ng ating bansa. Dahil siya ay kalaban ng ating bansa. Dahil siya ay padala ng dyablo. Kasi hindi magagawa ng ordinaryong tao ang murahin, insultuhin, at questionin ang sovereignty ng Panginoon. At yan ay may mabigat na kaparusahan. Ito ang highest form of sin, ang blasphemy. Hindi siya pwedeng makaligtas doon. At yak yun, parurusahan siya. Hindi pwedeng hindi maparusahan ang mag-blaspheme sa Panginoon. At ang tanging gumagawa lamang yun, malakas ang loob, ay kung siya ay pinadala ni Satan, mercenaryo ni Satan to deceive us, na talagang lantarang kontrahin, murahin ang Panginoon. Panuorin nyo yung nauna kong video. Nandoon yun. Hindi ko na ma-explain lahat dito. Pero dahil dito, sabi ko nga po sa inyo, na open your eyes. Hindi natin siya kakampi. Hindi natin kakampi si Duterte. Hindi siya maka-Diyos. Iba ang plano niya at purpose sa ating bansa. Yung mga nagawa niya, natural na obligasyon yun. At yun ay pang-cover up sa malalim niyang ginagawang mali. Alam kong meron. Unang-una na, di ba, yung war on drugs. Maling-mali yun. Yung sa Pogo, gusto niyang ipa-legalize yung Pogo. Diba? Yung online game. Offshore online gaming. Madaming mga kabalbalan doon. Panuorin nyo yung tungkol sa Pogo na hearing na si Alice Go. Siya ang artista doon. Siya ang bida doon, si Alice Go. Diba? Ganon katindi, mag-research kayo kung ano ang Pogo. Bakit siya nag-initiate na illegalize ang Pogo? Kung wala siyang mahihita at kung wala siyang underlying agenda, di ba? Salamat sa Panginoon, hindi yan pinayagan at hindi yan na-aproban. Wake up! Wake up! Wake up! Alright, thank you so much for watching, and again, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down your opinions. Kasi naman, free naman kayo mag-comment. We are in a free country. And please avoid using bad words kasi lalo niyong pinasasama ang mga Duterte kung DDS kayo. Kasi the way you talk, the way you comment, di ba? Ang sama ng dating kung hindi naman lahat. Pero kadalasan, ang sama talaga ng dating. So, what you say, it reflects you. Diba? Ganun po yun. What you say, who you support, reflects you. Diba? Ganun po yun. Kaya, ingat-ingat po tayo sa ating mga pananalita at ingat-ingat din po tayo sa ating mga comments. Ganun po yan. Alright? See you on my next vlog, and thank you so much again. God bless you all. Have a happy day, and see you on my next vlog. Please share for awareness ng marami po. Thank you!